Robredo, and it's coming from CNN Asia Pacific editor Andrew Stevens. Thanks very much for giving me the opportunity to be a part of the CNN Philippines vice presidential election debate. And my question is, under President Aquino, the Philippines economy became the fastest growing in Southeast Asia. What would you do to make sure that growth continues? Congresswoman. Yung sa akin po ngayon, nakita po natin yung growth rate talagang highest na. Highest na hindi lang po dito sa ating neighboring countries pero historically. Pero yung hindi pa masyado ngayon nararamdaman yung inclusive growth. Marami na po mga programang sinimulan ngayon yung ating gobyerno na nakailangan ituloy. Pero hindi yun sufficient. Kailangan pong dagdagan pa yung napakaraming programa. Halimbawa po, ngayon po yung ating 4Ps na may measure na po yung gains noon. Marami na po yung natanggal na mga individuals, 28 million individuals wala na po sa kahirapan. Pero kulang pa po yun kasi ang kulang po nun sustainability. Kaya po tayo ay lalong sumusulong na dagdagan ito. May 4 pang piece na kailangan idagdag. Pabahay, pagkain, panghanap buhay, saka po paghahanda sa lahat na sakuna. Kasi po pag hindi po sila hinanda, hindi din masusustain yung growth. Does anyone want to rebut? Okay, Senator Marcos, go ahead, sir. Totoo nga na lagi nating naririnig sa ating mga economic managers na napakabilis ng ating growth rate dito sa Pilipinas. Can I please appeal to our audience to give our candidates a chance to speak? Please. Thank you very much. Go ahead, Senator Marcos. Walang ibig sabihin ng growth rate kapag ang poverty rate natin ay hindi nagbabago, kapag ang ating mortality rate ay hindi nagbabago. Ang sa palagay ko, ang problema ay kahit na sinasabi na ito ay inclusive growth, hindi nga inclusive dahil hindi nararamdaman ng pangkaraniwang mamamayang Pilipino. Kaya kailangan po natin gawin ang lahat ng paraan na para pababain kung meron mang yaman pumapasok sa Pilipinas ay dapat pumunta sa taong bayan at hindi lamang sa mga mayayaman kundi sa malalaking korporasyon. Kung hindi, ay gawin natin ay ilipat natin ang yaman na yan sa mga naghihirap. Hanggang ngayon, hindi pa nila nararamdaman yung ipinagmamalaki na growth rate ng ating administrasyon. Kanina po si Senator Cheese umiiling, gumaganon po. Senator Cheese, bakit po? Ikaw naman, muntik lang ako masamid sa tubig na inihinom ko. Nakita ko ang haba. Hayaan mo nang sabihin ko. Tama si Congresswoman Lenny, gayon din si Senator Marcos na hindi inclusive ang growth. Hindi ito nararamdaman sa bawat sulok ng bansa. Naiiwan pa rin ang mga magsasaka at mga isda. Naiiwan ang pinakamahihirap sa ating mga kababayan. Itong pagyaman ng bansa, mas yumayaman po lamang yung dati ng mayaman. Ang importante at ang hamon sa administrasyong ito at sa susunod, dapat maparamdam sa pinakamahihirap nating kababayan. Ang tanong ko ay simple, bakit tuwing gumagawa ng kali ang gobyerno, hindi naman pinagbabayad yung mayamang may kotse tuwing gagamit nun? Pero tuwing gagawa ang gobyerno ng irigasyon para sa mga magsasaka, pinagbabayad niya sa kada litro ng tubig na dadaan doon. Kung sino pa yung mahirap, yun pa ang pinagbabayad. Kung sino yung mayaman, yun yung libre at walang bayad. Dapat baguhin yun sa susunod na administrasyon. Senator Cayetano muna, Congresswoman. Ang ekonomiya po ay lumalago, pero ang krimen, droga at poverty ay siya din pong lumalago din at rumagrabe. Paano namin susolusyonan to ni Mayor Duterte? Unang-una po, kami lang ang may urgent na pananaw na kailangan ngayon na sa 6 na buwan tanggalin ang droga at krimen. Pangalawa po, kami lang ang naniniwala na ang sistema ay sira. We have to fix the system. We should start with economic federalism, not only the urban centers but the rural centers. 3, massive infrastructure, transportation system like the Mindanao Railway System, Legazpi to La Union. But that cannot be done kung si Secretary Abaya ang secretary mo. 2050 pa bago magawa yan. 4, corruption. For every peso collected, 2 pesos is not collected. So in the end, it's not the platform, sir. It's political will and leadership that will win the day. All right, we need to move on, Senator Cayetano. Thank you very much for that statement. Sayang wala dito si Secretary Abaya. Pero hindi rin po siya pwedeng sumagot. But anyway, so far we've been talking about corruption. At
napaka-exciting pag corruption ang pinag-uusapan. Sabi nga daw sa social media, parang Pacquiao versus Bradley Part 2. Marcos versus Cayetano. Also, poverty, economic growth. Now we move on to political dynasty. So a German think tank, Bertelsmann Foundation, said, quote, "True progress in the Philippines is a pipe dream unless we dismantle dynasties that control politics and business." There are a number of other studies out there that say oligarchies get in the way of democracy. We're going to get some quick answers right now via yes or no here to see where our vice presidential candidates stand on the issue of political dynasties. Candidates, please show us your signboards, yes or no. Do you belong to a political dynasty? The answer of Senator Cayetano is, what is that? Half an answer, Senator Cayetano. Hindi po kayo kasama sa isang political. But I'm sorry, there is no explanation. Senator Chis Escudero says yes. Senator Anasan, no. Senator Marcos, what is your answer? I suppose depending on the definition, yes. 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 Congressman Robredo and Senator Trillanes' answer is no. We're going now to call on a member of our panel, Ina Andulong, our senior correspondent of CNN Philippines. Ina, go ahead. Good afternoon, Senators. My question is for Senators Escudero and Onasan. In the absence of an anti-dynasty law, how do you keep political dynasties in check? Senator Escudero, you first. Pinahayag ko ang posisyon ko sa Senado. Pabor ako at boboto ko pabor sa mga anti-dynasty measure, pero hindi ako lalahok sa paghubog nito. Naniniwala kasi ko, hindi tama na makilahok ang sino mang nanggaling dyan, kaugnay sa pagsusulat ng batas na magbabawal din dyan. Ang problema, pag hindi ako bumoto at hindi makilahok sa pagboto, baka kulang na ho yung mga senador para bumoto ron sa dami ng miyembro nang galing sa isang political dynasty. How do you keep it in check? Sa maraming panahon at pagkakataon sa nagdaang mga eleksyon, hindi ko sinuportahan ng mga kamag-anak kong tumatakbo dahil hindi ako naniniwala ng mga panahon yon. Sa mga pagkakataong yon na sila'y karapat-dapat, bagaman parehong apelido ang dinadala namin, bagaman kamag-anak ko rin sila. Dahil sa pananaw at palagay ko, palagi kong paglalaban ko ng tama at palagi nalalabanan ko kung ano ang mali. Your father was once congressman also. Yes, ma'am. And you did not support him. No, ma'am. Ibang kandidat. Ikaw naman. No, ma'am. Hindi pa ako bumoboto nung una siyang tumakbo. Okay. Senator Nason? Medyo hinay-hinay tayo rito sa dynasty. Unang-una, hindi pa natin alam kung anong definition ng dynasty. It was certified as urgent during the time of President Ramos. It never got off the ground. Second, let's not make hasty decisions and get complete, timely, accurate information. Find out and apply it to every locality. If dynasties serve public interest or not, then we make a decision. Senator Trillanes first. Let's go to Congresswoman I'm sorry, Congresswoman Robredo po na una. Senator Trillanes, ladies first. Go ahead, ma'am. Yung tinataas po ng kamay ko kanina pa, yung sa unang tanong sa akin na magre-rebut sana ako. Oh, okay. Can I ask that now? Would you still like to Or speak? after the political dynasty thing? Pwede na After ba the yun ngayon? political But this is still about sige, political dynasty na muna. Senator Trillanes, I'm sorry about that, ma'am. Go ahead, sir. Ako po, hindi ako naniniwala na ang magiging basis ng pagboboto ng isang tao ay nakasalalay sa pangalan. Kailangan titignan natin kung siya ba ay kurakot o hindi. Whether may kamag-anak siya o wala siya kamag-anak. Ngayon, just to clarify, no, si Senator Chis, your mother is now the congressman of Sorsogon, congresswoman of Sorsogon. So bakit in the interest of transparency, ba't hindi mo inilabas kanina nung tinatanong ka ni Senator Pia? May I? Yes, Senator Escudero. Ang tanong ni Pia kanina, Sani, kung sinuportahan ko hindi ang tatay ko. Tumatakbo ang mababatas ang nanay ko at wala siyang kalaban sa aming distrito. So Pero hindi mo tama na siya ka din. kailangan. Oh, sorry. Go ahead. Pero tama ka din. Sa dulo, ang pinakamagandang pang-check sa anumang dinastiya o sa kung anumang pagtakbo ng sinumang nais manilbihan ang taong bayan. Dahil sa dulo, sila naman talaga may hawak kung sinong nais nilang manilbihan sa anumang pwesto sa ating bansa. Senator Marcos? Totoo nga yung
nga nabanggit na tayo dito sa Pilipinas, meron tayong sa ating pamumulitika, meron tayong itinatawag na generational na nangyari. May mga political families talaga. Ngunit may mandato tayo sa konstitusyon na tayo ay dapat magpasa ng isang anti-dynasty bill. Kaya naman po, sa aking palagay, kung sino man dito ang may kasama sa isang political dynasty, kalimutan nyo po ang mga pangalan namin, ang mga apelyido namin. At tignan ninyo anong record namin sa pagtulong sa taong bayan. Tignan ninyo kung gaano kahaba ang ating karanasan. Tignan po ninyo kung sino ang may talagang ginawa. Meron pa ako po idadagdag. Meron po kaming pinasa na tinatawag na SK Reform Bill. Kasama po dyan sa SK Reform Bill ang kauna-unahang anti-dynasty provision sa kahit na anong batas dito sa Pilipinas. Napakabagsik po. Nauna po ako sa pagsulat ng anti-dynasty provision sa kahit anong batas. Maraming salamat. Maybe it's good to know the definition of the anti-dynasty bill. I believe Congresswoman Ledy Robredo filed a bill in Congress, and did it go as far as second reading? Nasa second reading na po siya ngayon. Isa po ako sa mga co-authors ng Anti-Political Dynasty Bill. Isa din po ako dun sa co-authors ng SK Reform Bill na merong anti-dynasty provision. Pero tama po yung sinasabi ni Senator Marcos na constitutional provision po sa atin na dapat yung Kongreso magpasa in the interest of equal opportunities. Dapat magpasa ng isang batas para ibawal yung political dynasty. Pero ngayon po, kailan po yung ating Constitution 1987? Ngayon po, wala pa ding naipapasa. Bawat Kongreso po may naghahain ng panukalang batas pero hindi siya nagiging batas. Ngayon po sa 16th Congress, siya yata yung pinakamahabang narating at nasa second reading na. Pero ito po, totoong may mga political dynasties na maayos, totoong hindi. Pero po ang pinag-uusapan dito hindi yung capacity pero equal opportunity. Meron pong study ang AIM na halos directly related yung kadamihan ng political dynasty sa poverty ng lugar. Congresswoman, thank you. Senator Cayetano and then Senator Gringo Kung Honasan. magkakabatas po, hindi ko haadlangan yan kung yan ang gusto ng tao. Total, mas magaling naman asawa kong politiko sa akin. No? Pero yung sinabi po ni Senator Marcos na kalimutan pangalan namin, kalimutan history, eto po tanong ko, hindi isipin nyo lang po, no? Whether you're for or against Wala him. po akong Isipin nyo lang sinasabing po to. kalimutan ng history. Isipin nyo po to, Huwag naman, huwag ka naman Can I have 10 nag-invento. more seconds Wait, because Senator I need Cayetano, to Senator interrupt. Marcos. Oras ko naman Wag to. yung Hindi imo- ito martial law na may walang rules. May Hold rules on. po dito eh. Hold on. Can we please request the candidates to Yeah. speak one at a time? So Ma'am, thank you, Senator Marcos. it's the time Senator of Cayetano, Can I it's have the my time. 1 Yes. minute? You O pati yun, nanakawin mo pa rin. Senator Cayetano, May one- yes, you can stick to the Sabi question. niya, burahin daw yung mga pangalan. Huwag mo titignan yung dynasty. Eto po, tanong ko sa inyo. Have an open mind. If 30, 40 years from now, tumakbo po yung apo ni Napoles, wala siyang kasalanan sa ginawa ng kanyang lola, pero pera po ng lola niya na ninakaw sa inyo ang gagamitin sa kanyang campaign ads, sa pambigay sa mayor, sa pambigay sa lahat. No? So, ang dynasty po, meron talagang problema. Lahat po kami may problema sa dynasty, sa Liberal Party po. Dynasty ng mga abaya. And alam naman natin, napaka-corrupt na pagdating sa LRT, MRT, hindi masipa. Dynasty po na may kilalaman sa Weteng, sa Pampanga, ini-endorse sa mga liberal. Meron pong problema sa dynasty. How do we solve it? I don't know right now, but this is what I can tell you. Political will against corruption. Alam niyo po ba bakit ako nangaaway? Nangaaway po ako para buhay niyo, ganyan. Pag hindi po ako nang-away at tumahimik, ang buhay niyo po, ganyan. Kaya pasensya na po kayo, sasabihin ko sa inyo ang totoo. All right. One response from Senator Marcos, and then we're going to be moving on. Maraming sinasabi ang ating kaibigan, Senator Alan, kung ano-ano daw ang pinagsasabi ko. Hindi po naman totoo. Pakitignan nyo naman po kung ano yung ating ginagawa. Ay, teka, pag-usapan natin kung ano ba ang nagawa ng kahit sino. Kagaya ng aking sinabi, ako lamang dito sa nakaharap sa inyo ang sumulat ng isang probisyon ng anti-dynasty sa kaisa-isang batas na napasa na may anti-dynasty provision. Yan po, wala na pong kailangan ipaliwanag, maliwanag na maliwanag, record po yan.
Senator Onasan, go ahead, sir. Pinky, no, Pia. Kaya nauuwi na naman sa dynasty, sa personalities, no? Dahil wala tayong functioning political party system. And if we need to confront the issue of charter change to rectify this, then so be it. Para plataforma ang pinag-uusapan. Political parties na tumutugon talaga sa pangangailangan ng taong bayan. Mauwi din po ito sa isang very interesting question in a while after we listen to Congresswoman Leni Robredo. Yung sa akin po, konektado ito dun sa dating tanong. Yung tinanong po ako tungkol sa inclusive growth, nag-rebut po si Senator, at sumagot din pala, Senator Marcos saka Senator Escudero. Isa po sa kanila, hindi ko lang maalala kung sino, nagsabi po na para maramdaman yung inclusive growth, dapat hindi lang yung mayayaman yung yumayaman lalo, pero dapat yung mga mahihirap din. Naniniwala po ako doon. Pero yung tanong ko po kay Senator Marcos saka Senator Escudero, nung pinasa po yung sin tax, yun po ay itatax po natin yung mga mayayaman kasi po yung pera ng sin tax na nakokolekta, sa CCT po yun napupunta, sa PhilHealth po yun pupunta. Bakit po hindi kumontra sila sa pagpasa ng sin tax? A very quick response now from both senators. Sa 18 taon ko po sa Kongreso bilang miyembro ng Kongreso, Kamara at ng Senado, ni minsan wala akong binutuhan pabor sa pagtataas ng buwis sa ating bansa. Pilipinas na po ang isa sa may pinakamataas na buwis sa rehiyon na to at marahil sa buong mundo. Hindi po ako boboto pabor sa anumang pagtataas ng buwis. Pangalawa, karamihan po ng mayaman, healthy. Yung mahirap po, ang kadalasan, binubuwisan ng sin tax ninyo dahil sila madalas sa bukid ang umiinom. Sila madalas sa bukid din ang gumagamit ng mga produkto na nais niyong buwisan. Imbis na yan, sana binuwisan niyo na lang yung mga mamahaling kotse. Sana binuwisan niyo yung mga aeroplano ng mayayaman. Sana yung mga barko at yate ng mayayaman. Bakit ko ano pa yung madalas nagagamit o ginagamit ng mahirap? Kung yan ang panukala niyo, boboto marahil ako pabor doon. Kung mayaman, ang bubuwisan ninyo. Senator Marcos. Sasang-ayon ako doon sa sinabi si Senator Chis dahil maliwanag na ang binubuwisan doon sa sin tax ay ang 6 na milyon na umaasa sa industriyang yan at sa pagpataas ng sin tax ay mababawasan ang ating makikita na produksyon na wala namang kapalit para doon sa umaasa sa mga industriya yan sa hanap buhay. At bukod pa ron ay hindi po tayo papayag na tuluyang pang-itaas ang ating buwis, na tuloy-tuloy ang pagkolekta ng buwis. Ngunit bawat taon ang administrasyon ay nagsasabi na meron bilyon-bilyon na hindi naman nagagamit. Ipinagmamalaki pa po na maraming savings ang gobyerno. Anong klaseng gobyerno yan? Panayang pataas ng buwis, ngunit hindi naman nagagamit at ipinagmamalaki pa na wala silang ginagawa sa pondo at nakaban ng bayan. A very brief counter response from Leni Robredo, and then we really will have to move on. 30 seconds. Senator Alan. Dalawang pangalan lang, Lusutan lang at Danding Kuwangko lang. Let's go back to Congresswoman Robredo. Ako po, ang tinatax po natin sa sin tax, yung mga gumagawa ng alak, yung mga gumagawa ng sigarilyo. Yung taxes po doon sa napupunta, yung halos 5 million na CCT beneficiaries ngayon, saan po yun napupunta? Yung PhilHealth po ng mga indigent patients, doon po yan napupunta. Thank you, Congresswoman Robredo. Thank you. All right. I'm sorry, Senator Cayetano. It's 6:25, and we still have a lot of segments to go, so we're going to have to end this segment with a yes or no answer. And the question is, candidates, is it time to pass an anti-dynasty law? Yes or no? It's a unanimous decision. Thank you, candidates. Thank you for your answers. On our next segment, we'll be talking about human rights abuses. We'll be right back here on CNN.